po, hindi ko lang mabasa, no? Yan, hindi ko lang mabasa. Sabi niya, kung mahal mo, walang 80% or 90. Sabi niya, mahalin mo lang kasi what if isang araw may dumating na someone na kaya magbigay ng 100%. Ito sagot ko po ito. Huwag po kayo masasaktan na, hindi ko pala mabasa pangalan mo. Actually, wala nakakapagbigay ng 100%. Wala po. Sabi nga nila, nobody's perfect. Yung 100% guys, mabibigay mo. Hi guys, this is Marzani again. At samahan nyo guys na gumawa ng video reaction. Syempre dito sa Team Kalingap. I-react po natin guys yung ilang mga komento regarding dito kay Papa Joms. So napanood nyo siguro yung ating reaction video, no? At ito guys, disclaimer lang po, hindi po tayo nakikipag-away, wala po tayong inaaway dito. At lahat po ng opinion ay welcome. So, bawat isa sa atin, merong iba-iba tayong POV o point of view. So, hindi ko sinasabing tama ako, mali kayo, tama kayo, mali ako. So, lahat ng opinion natin po ay entitled tayo. So, nasa inyo na po ang pagpapasya, sino paniniwalaan ninyo. Okay, ako magbibigay lang po ng reaction video, pero hindi po ako nakikipag-away, okay? Kasi nga, itong upload ni Kuya Mil na interview kay Papa Joms na may pamagat Jomar nagsalita na tungkol sa kung ano ang totoo sa kanila ni Carla, and merong iba na parang dismayado ata or hindi nila nagustuhan yung sagot ni Papa Joms. So yun, so may mga parang ayaw nila dun sa sagot ni Papa Joms, pero naman gustong gusto nila yung sagot ni Papa Joms. Pero alamin natin kung ba't parang ayaw nila, ba't yung iba namang gusto. So pag-usapan natin to guys. Syempre bago tayo mag-start, shoutout muna natin lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa buong Metro Manila. Especially shoutout din po natin yung mga kapwa OFW natin at syempre lahat ng mga Kalingap partners and reactors. Sa pangunguna yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna at syempre nag-isang direktor Kalingap Vlog. So hindi ko na papatagalin guys, syempre huwag nyo kalimutan na mag-like, comment and subscribe. Marzano TV 2.0. Alright. Please subscribe. And please subscribe guys. So pakinggan natin itong tanong na to, ano? And then basahin natin yung mga comments sa last video reaction natin. Sige. Gaano mo kamahal si Scarla? Yun na din dati yung ano kanina. Yan na din ba yung ano kanina? Yung 85%? Di ba sa 85? 90. 90. Yung pang mo na masyadong ano. Paano po ba? Alam ko kasi may ano pa. Ang relationship kasi kuya ano din eh. Kumbaga mayroon din mga misunderstanding din kasi. Oo, dadaan kayo dyan siyempre. Oo. O siguro, Inano niya dito kasi may misunderstanding, no, sa relationship. Yung sinasabi ni Papa Joms. Kumbaga bago niya sinagot, nagbigay muna siya ng parang premise na ang relationship naman kuya may mga misunderstanding, sabi niya. Ayan. kahit nga ngayon dumadaan kayo dyan. Siyempre, kaya lang privately yan. Hindi naman pwede on-cam lagi yan. Sabi ko nga, ang true love hindi naman always on-cam. Diba? Siyempre, meron kayong privacy dapat yan. Dahil, siyempre, kayo na yan. Personal nyo na yan. Diba? Yan, so, ang maaasahan ng mga manonood sa inyo sa anong masasabi mo sa mga maaasahan ng mga manonood sa inyo sa mga serye na ginagawa niyo? Ano lang, siguro asahan. Ano ba? Pero asahan, siguro ano na lang, ano bang abangan nyo na lang siguro, abangan nyo lang po, pero pang mga Pero palit natin guys sa portion na sinabi niyang 80, 90, 95 babalik ko yun guys ko din pang i-ano eh, kasi medyo nabibisi din kasi tayo. So medyo di ko pa naman na-full blast din kasi. So 85 to 90, ang ganun na lang. So ang sagot niya 85 to 90. So yun sinabi ni Papa Joms. Siguro 85 to 90. 85 to 90 ang pagmamahal mo. Oo. So kumbaga, so 80-95 no, yung binigay na score ni Papa Joms. So bago tayo umano dyan guys, basahin natin yung comments sa video reactions ko kanina. Salamat po sa mga nag-comment huwag kayong mag-alala guys. Lahat po ng opinion po ay entitled. So basahin muna natin iba. So sabi ni Arlene Ebonia,
85 to 90 is enough kasi yung natira ay para sa sarili. Actually, sinabi na din ni Papa Joms yan noon. So, napaka-consistent ni Papa Joms sa mga interview. No, ito sinasabi niya noon talaga, may yung ilang percent para sa sarili niya. Yon. At sabi ni Nora Rosales, galing sumagot ni Joms, marespeto. So, hanap pa tayo ng medyo yun. Sabi ni Rosalinda Daculo, correct naman ang sinabi ni correct naman mga sagot ni Kalingap Jomar. Sabi ni Oden Sakaria, sumpak ang sagot ni Papa Joms, 85 to 90% tama yun kasi malayo pa ang mararating nila kasi nag-aaral pa si Carla at may serye pa. O, tama naman din yun. At sabi ni Ma'am Alma Babila, okay lang naman sagot ni Joms sa interview ni Kuya Mel. Pero meron pa ring issue sa sagot. Yun po yung tanong, bakit may issue sa sagot? Siyempre, kailangan pa rin niyang magtira sa sarili niya, mataas na yung 85 to 90%. Actually, mataas po yun eh. No, actually, kung sinabi niyang 50%, nakakaduda yun. Pero kung 85 to 90%, para sa akin, pasado pa yon. Pero mamaya, magko-comment pa ako dyan. Sabi ni, Akte Marie, respect na lang kasi privacy nila yan. Kahit ako, ang nasa katayuan nila, hindi ko ibibigay ang 100%. Need ko magtira para sarili ko. Kahit sa asawa ko, hindi ko binibigay ang 100%. Dapat lagi kang magtira para sa sarili mo. Nakakabaliw kapag ibibigay mo ang 100%, wala nang natira para sa sarili mo. Ganda na sinabi niya. And sabi ni Ma'am Alma Unica, tama lang yung sagot ni Papa Joms. Di pa sila kasal. Kasal, syempre, 100% na nag-aaral pa kasi si Carla, kaya wait natin sila. Okay, sabi ni Jimmy Murillo, walang masama sa sagot niya. Tama ang 85% kasi nga aminado siya na kulang pa siya sa effort and time. Actually, yun na nakuha ko din punto na yun, Boss Jimmy. Kasi aminado siya, sinabi niya busy siya Hindi niya nabibigay yung time. So, kung yung time mo, hindi mo nabibigay ng 100%, mas more pa yung di ba? So, hindi mo talaga mabibigay ng 100%. Kumbaga, logically speaking, nagiging tapat lang si Papa Joms. Kasi sabi niya, wala nga akong time kasi nag-aaral pa siya. Hindi naman 100% mabibigay niya yung time niya. Kung yung time nga, hindi niya mabigay ng 100%. Yung pagmamahal pa kaya. And yung sinasabi nila na magtira para sa sarili. Ako, agree ako dun Kailangan din magtira ka ng pagmamahal mo sa sarili. Kasi pag 100% ang binigay mo, ang tawag namin doon, parang obsessed ka na. Oo, parang ang dating kasi yun guys, obsessed ka masyado. Diba no? Sabi ni Mercelita Parlabar Labrador, nice answer Papa Jones, 85 to 90% enough na kasi nag-aral ang kanyang agom pero may plano na sila sa buhay. Yun ang pinaka-importante. Sabi ni Melly Villa, we cannot please everybody, ika nga Jomcar walang iwanan. So may mga sagot dito na na parang ayaw nila, no? Pero basta pa tayo, sige. Ito si ito. Ayan, ang pangalan niya ay, pakita natin to guys para makita nyo lang po. Hindi ko lang mabasa, no? Yan, hindi ko lang mabasa. Sabi niya, kung mahal mo, walang 80% o 90%. Sabi niya, mahalin mo lang kasi what if isang araw may dumating na someone na kaya magbigay ng 100%. Ito sagot ko po ito. Huwag po kayo masasaktan hindi ko po lang mabasa pangalan mo. Actually, wala nakakapagbigay ng 100%. Wala po. Sabi nga nila, nobody's perfect. Yung 100% guys, mabibigay mo. Hindi po totoo yan. Kahit sinong iharap mo sa akin na magkarelasyon, hindi mo mabibigay yung 100%. Kasi ang tao nagkukulang, nagkakamali, paano mo mabibigay yung 100%? Kung 100% mabibigay mo, edi sana kung ang tao 100% na ibinibigay mo, edi sana wala nag-aaway, wala nagtatampuhan. Kasi nabibigay mo 100% Pero hindi ka naman tayo perfect Kaya yung 100%, di ako naniniwala dun. Diba? Saka dun mo lang may isip na sana ibinigay ko ng buo. Wala pong ganon. Ang binigay naman ni Papa Jones, mataas yung score. 85 to 95, tama? 85 to 90%. Para sa akin, okay po yun Kahit pa paano, meron siyang porsyento na pagmamahal sa sarili niya. Hindi na pwedeng ibigay niya 100%, parang obsessed ka na masyado. Diba? Tapos iniisip niya, pag daw may dumating na someone, para sa akin, wala nakakapagbigay ng 100%. Minsan nga, 10 years, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 60 years. Sabi natin 40 years, may naghihiwalay pa.
mag-asawa na yun ha. Ito, love team pa lang sila. I mean, mag-agum pa lang. O kaya mag-love team. O, di ba? Yung mag-asawa nga, 40 years na. Kinasal pa sa mamahaling simbahan. Nagiwalay. Hindi mo, sabi nga sa mundo, walang permanent dito. Not unless, kung iingatan mo at hindi kayo magpapabaya, syempre matibay yung relationship nyo. Pero, may mga pagkakataon pag pinabayaan yung relationship nyo kahit gaano pa katibay yan nasisira yan kapag hindi nyo naingatan. Pero 100% hindi ako naniniwala doon. Sorry po kung sa tingin mo mali ako, and opinion mo yan, pero ito opinion ko naman. Pero para sa akin wala nakapagbigay ng 100%. Sabi ni Rosie, ang 100% sa pagmamahal sa isang relasyon ay imperfect. That's not true. Kahit sinong may karelasyon, walang 100%. O, diba? Totoo guys. Tawag sinabi niya, lahat may LQ. Problema kaya 85 to 90%. Yan ang tunay nagmamahalan. Lalo na at mag-BF at GF pa lang sila. Still getting to know each other pa rin sila hanggat di sila nagsasama sa isang bubong. Good answer, Papa Joe. Yan, ito guys, totoo to. Gusto ko si Ma'am Rosie. Para saan to gustong-gusto ko yon. O, ano pa tayo? Salamat po salamat Ma'am Nila Garcia. Dito na tayo sa reactor na masaya at di ako ma-stress sa mga sinasabi ni Zer Merzano. Salamat po Ma'am. Jennifer Lim, 85 to 90%. Bakit? Kasi takot yan ibigay ni Joms lahat kay Carla kasi bata pa si Carla. Baka magbago pa ang isip niya in the future kung mahal ang pag-uusapan. 100% mahal niya si Carla. Kaya lang, andun yung takot ni Joms kasi marami siyang magiging karibal kasi nga maganda si Cara Bells, mabait, matalino. Actually, tama naman yun, may punto naman siya. Pero, ayoko nang pag-isipan ng masama si Carla. Although, in reality, totoo naman po, uma-apply po talaga yan. Kasi, pag in-apply natin kay Carla to parang, ang dating naman sa akin, parang, hindi mapagkakatiwalaan si Carla, parang magiging negative yan sa ibang supporters, no? Pero, nangyayari po yan, ma'am, no? Wala namang mali o tamang opinion Pero, ang point ko lang, ma'am, para sa akin, hindi naman siguro ganun kaano si Carla. Ngayon, pero there's a possibility, pero hindi ko iniisip na ganun si Carla kasi may mga babae naman na talagang tapat o faithful sa kanilang relasyon, di ba? Pero yun nga, hindi mo na masabi ang panahon. Iba nga, politiko, artista, naghihiwalay pa. Minsan, kinakasal sa mamahalin, tapos 40 years pa nga, iba Di ba, meron nga, parang 6 years silang magkakilala, ikakasal na, nung ikakasal na, pinagpalit sa 2 weeks pa lang nakilalang babae. May mga ganyan story, di ba guys? 6 years na nagkakilala, tapos pinagpalit siya dun sa 2 weeks lang niya nakilala. Yung mga ganun, kaya that's why, hindi mo pwedeng ibigay yung 100%. Kailangan mo magbigay ng at least 85 to 90%. Sa akin, okay naman yun Kasi nga, kailangan mo din mahalin ang sarili mo. What if binuhos mo lahat? Tapos iniwan ka, mabubuang ka nun. Kaya nga may mga lalaki na de-depress Yung pa totoo guys, may mga lalaki na de-depress. Basahin natin to. Si Ma'am Annabelle Bagot. Honestly si Joms, hindi katulad ng iba, mabulaklak ang sinasabi. Para lang sa kapakanan ng mahirap na magsalita. At least si Joms, alam niya hindi pa perfect ang relationship nila ni Carla. Agree ako dyan. Kasi nga, nag-aaral pa si Carla, di pa nila masabi, madami pa silang pagdadaanan. That's true. Pero may mga plano na sila for the future. Ang kagandahan sa sinabi ni Joms na isinusurrender nila lahat kay God, si Lord naman ang nakakaalam ng lahat. Amen. Kaya nga po nagugulat pa rin ako. Anyway, that's true, no? You cannot please everybody. Totoo lang guys, you cannot please everybody. And salamat po sa mga nag-comment. Sige, basa pa tayo. Jocelyn Ambal. Galing talaga na sumagot si Papa Diyos. Hindi katulad ng iba. Sinasabi na mamahalan sila kahit minor de edad yung babae, hindi naman talaga magiging sila parang kulayan ng mga sponsor. Wag po yung ganyan. Para sa akin mukhang may si ma'am. Pero ma'am, don't judge po, no? Hindi porket bata hindi na pwede magmahal. Disagree ako dyan, ma'am. Pasensya na, ma'am. Edgar Celso, hindi po si Papa Diyos mahilig mag-sugar coating sa mga pahayag niya. Hindi katulad sa iba na kailangan masyado mabulaklak ang dila para lang masatisfy sa mga buwis. Totoo naman yun, no? Agree ako dyan. Actually, may kilala akong ganyan. Pero tayo mga junker, alam natin kung sino. Sino yan? May mga issue kayo, ha? Pero anyway, mahirap naman po magsalita ng iba, no? Don't compare. Kaya nagsisimula ng away minsan Pero anyway, focus tayo kay Papa Joms.
Actually, gusto ko yung sinasabi nila na si Papa Joms ay hindi nagsusugarcoat. And yun po ang reality. At yung sinasabi nila na kaya mong ibigay 100%, hindi mo po mabibigay. Ako po, kahit po ako sa asawa ko, sinasabi ko yan, hindi ko kaya ibigay yung 100%. Kasi hindi naman ako perfecto. Di ba? Kaya nga kung lahat ng relationship ay kayang ibigay yung 100%, sana wala nag-aaway, wala naghihiwalay, wala nagkakatampuhan. O, di ba? Hindi na pinag-uusapan si miscommunication. So, sana maintindihan nyo guys, this is only my opinion. So, lahat po tayo entitled sa opinion. No? Hindi ko sinasabing mali po kayo, no? Pero may kanya-kanya tayong point of view. Maaring mali po ako at maaring tama kayo. Hindi ko po pinipili na aking opinion. Pero anyway, gusto ko po marinig ang inyong opinion. Kasi, kaya ako po tinakil to. Kasi, nag-worry din po ako. And para maintindihan din ng ibang mga viewers na hindi nyo talaga mabibigyan 100%. Walang ganon. Walang perfectong tao sa mundo. So anyway guys, maraming salamat po sa Diyos. Kung sa tingin nyo may nasabi o mali, patawad po. And please let me know guys kung ano masasabi nyo sa ating mabilisang reaction video. Sa tingin nyo ba tama o mali ang sinabi ni Papa Joms? And salamat po sa mga nag-comment ha. And see you on my next video reaction. At kung meron po kayong gustong ipareact sa Jomcar, let me know guys. And to God be the glory guys. And panoorin nyo po ito nakikita nyo sa screen ha. Thanks so much guys. Paalam.